Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ngayong araw ay pinamagatan ko pong God uses ordinary people for His sovereign purposes. Hahanguin po natin to sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 9, 36 to 42. Sa mga susunod na mga araw ay magdudwell po tayo sa series na ito. Maggagawa po tayo ng series on how God uses ordinary people. At sana po ay subaybayan nyo ang series na ito hanggang Friday. Yun po ang ating tatalakayin. Mga taong ordinaryo sa banal na kasulatan, pero ginamit ng Panginoon for an extraordinary purposes. Ang Diyos ay napakahusay sa paggamit ng seemingly small, unimportant people para tuparin ang kanyang layunin. At sisimulan po natin ang series na ito sa pag-aaral sa isang babae sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 9, 36 hanggang 42. Samahan ninyo ako at ating basahin ang mga talata. In Joppa, there was a disciple named Tabitha. In Greek, her name is Dorcas. She was always doing good and helping the poor. About that time, she became sick and died, and her body was washed and placed in an upstairs room. Lydda was near Joppa, so when the disciples heard that Peter was in Lydda, they sent 2 men to him and urged him, "Please come at once." Peter went with them, and when he arrived, he was taken upstairs to the room. All the widows stood around him, crying and showing him the robes and other clothing that Dorcas had made while she was still with them. Peter sent them all out of the room. Then he got down on his knees and prayed. Turning toward the dead woman, he said, "Tabitha, get up." She opened her eyes, and seeing Peter, she sat up. He took her by the hand and helped her to her feet. Then he called for the believers, especially the widows, and presented her to them alive. This became known all over Joppa, and many people believed in the Lord. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw pong ito'y ating pagbubulay-bulayan. Kagaya po ng aking binanggit kanina, atin pong sisimulan ng series on how God uses ordinary people for His sovereign purpose. Alam po natin na ang Diyos ang nakapangyayari sa lahat ng bagay sa buhay natin. At kapag nanaisin ng Diyos, Kanya pong pahihintulutan ang mga bagay na ito, hindi lang para sa kagaangan at pagpapala sa buhay ng Kanyang mga anak, kung hindi para matupad ang layunin ng Diyos. It will always be for the purpose, for the fulfillment of God's purpose. Kaya sa araw na ito, simulan natin ang ating pag-aaral, and let us see sa banal na kasulatan the sovereign use of the seemingly small. Ito po yung patutunayan ng ating pag-aaral ngayon, na ang Diyos sa kanyang kapangyarihan ay meron siyang kapasidad, meron siyang karunungan, at napakatinding kaluwalhatian at kapangyarihan ng idudulot nito sa Diyos na patunayan sa atin na meron siyang kakayahang gamitin ang tila walang kabuluhan, tila ordinaryo, tila napakasimple para tuparin ang kanyang layunin. So makikita po natin ang bagay na ito from Genesis to Revelation. Kung magbabasa po kayo ng Bible o kayo'y tagapagbasa ng salita ng Diyos, inyo na pong nakita from Genesis up to the last book of the New Testament, the book of Revelation, God does not need the impressive nor the mighty
to fulfill His will. God always delights in using the humble and the lowly. Sinabi nga po ng banal na kasulatan, ginagamit ng Diyos ang mga bagay na maliliit ng sanlibutang ito para hiyain yung nagmamatayog. Unang Korinto 1:27. 1 Corinthians 1:27. God uses the humble things of this world. Para ano? Para hiyain yung mga matatayog. Sa banal na kasulatan, makikita natin from Moses' stutter to David's shepherd's sling, from the fisherman in Galilee to a kind seamstress in Joppa na siyang ating pag-aaralan ngayon. God's power is magnified in weakness. Yung mga ginagamit ng Diyos sa banal na kasulatan, mga taong hindi perpekto, mga taong hindi puno ng kahusayan, mga taong tila hindi mo aakalain na pwedeng gamitin ng Diyos, pero pagkatapos na sila'y sumunod sa Diyos at akayin ng Diyos patungo sa kaliwanagan, dinadala sila ng Diyos sa kagamit-gamit na kaparaanan. Ang pagiging utal ni Moses, ang simpleng tirador ni David, ang mga mangingisdang iniwanan ng kanilang mga lambat para sumunod sa Panginoon, at ang mananahi na si Dorcas dito po sa ating talata ay ginamit ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. So this is deeply a Reformed teaching. Yung pong pinakapundasyon ng pananampalatayang Reform, that our God is sovereign and He uses even the weak things of the world to shame the strong, so that no human might boast in His presence. Yun po yung layunin ng paggamit ng Diyos ng seemingly small, seemingly ordinary, simple people para patunayan na kaya nila nagawa ang mga bagay na yon ay hindi dahil sa kanilang galing, lakas o human effort, kundi may kapangyarihang kumikilos sa kanila at ito'y walang iba kundi ang Panginoon. Amen po ba? So, iyan po yung premise na gusto kong ilatag ngayong umaga. Simula po Old Testament up to the last book of the New Testament, the sovereign use of the seemingly small are very evident. Amen? Pangalawa, puntahan natin yung biblical and redemptive context. Pag mag-aaral po tayo ng Biblia, magba-Bible study, magbubukas ng talata, always go to the context. Ano ba yung konteksto ng Book of Acts? The Book of Acts show the outworking of Christ's promise. The book of Acts is a fulfillment of what Christ had promised. Ano yun? You will be my witnesses. Sa mga alagad, sinabi niya, pagbaba ng Espiritu Santo, kayo ay sasamahan niya and you will be my witness. Kayo ang aking magiging mga saksi. Kaya ang mga mananampalataya, ang kanilang mga buhay ay magiging isang patotoo. So the church, empowered by the Holy Spirit, expands across geographic, ethnic, and social boundaries. No? Magiging saksi saan? Sa Judea, Samaria, Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Kaya lalampas talaga ito geographically, ethnically, socially, lalampas talaga ang Ebanghelyo. Dahil ito ang ipinangako ng ating Panginoon. Kaya pagdating po ng Acts chapter 9, makikita po natin dito yung conversion ng isang mamamatay Kristiyano, si Apostol Pablo na dati Saul. At itong si Saul sa chapter 9 verses 1 to 31, mababasa natin yung kanyang conversion. And then, si Pedro nagpapatuloy sa kanyang ministeryo, mababasa natin yan sa Acts
9:32 to 43, biglang nagkaroon ng konting post. No? Si Lucas, sa kanyang pagkukwento, ay bahagyang nag-post para ipakita ang isang kwento na seemingly a very small kwento. Pero sa loob ng kwentong ito ni Luke, sa kasaysayan ng ministeryo ni Peter, makikita natin ang isang babae. Ang pangalan ng babae si Tabitha, sa Greek ay si Dorcas. Mukhang napakaliit na kwento para pagkaabalahan. Maliit na kasaysayan para pagtuunan ng pansin. Pero mga kapatid, huwag nating kalimutan, in God's eyes, no ministry is small if it flows from grace. Amen? Kaya silipin natin, tingnan natin, ano bang kwento ng buhay ni Tabitha o ni Dorcas? Sino ba siya? So para atin itong lubusang maunawaan, puntahan natin ang mga talata at ating isa-isahin. Kayo po nasanay sa pag-aaral sa Tinig ng Pag-asa, alam naman ninyo how we do our study here. We go from verse to verse, explaining the context first, and then we dig into the Word of God one verse at a time. Now, let us look on who is this woman. Ang binanggit po ng talata ay may isang babae na ang pangalan ay Tabitha. She was an ordinary saint in the hands of a sovereign God. Just like anyone else, just like you and me, ikaw at ako na sa tingin natin sa ating mga sarili, wala naman yata akong espesyal na gagampanan sa kaharian ng Diyos. Wala naman yata akong espesyal na gawain o ministeryo katulad ng isang pastor, ng isang ministro, ng isang elder, ng isang deacon, ng isang preacher o Sunday school teacher, o wala naman akong ganong klase ng talento siguro. Pero mga kapatid, kaya po natin pinag-aaralan ng bagay na ito, i-relate natin ang ating mga sarili saan? I-relate natin sa isang ordinaryo. And you may consider yourself an ordinary believer, then praise the Lord. You are the topic of the story today. And if you are considering yourself just a nominal, seemingly small believer of the Lord, then welcome kapatid. Ikaw ang kausap ng mga talata natin ngayong umaga. So sino si Tabitha at ano ang ating matututunan? Una, makikita po natin God's sovereignty works through vocation. Anong ibig sabihin yan? Kung ating babasahin ng talata, ang verse 36, ang sabi dyan, in Joppa, that is the place, there was a disciple named Tabitha. In Greek, her name is Dorcas. She was always doing good and helping the poor. Yan po ang unang-unang pagpapakilala sa ating bida ngayong araw. Ang sabi po, si Tabitha, hindi siya apostol, hindi siya elder, hindi siya preacher, wala siyang extraordinary ministry. Ano po? Ang sabi po, kung ating uunawain ang pahayag ng mga widows na naandoon nung namatay si Tabitha, she made clothes for widows. That was just an ordinary job. Mananahi po itong si Dorcas. Siya po'y tumatahi ng mga damit para sa mga babaeng balo. Pero merong isang katangi-tanging bagay na binanggit po dito si Lucas na siyang writer po ng Book of Acts. Si Lucas tinawag po si Tabitha na disciple. Listen mga kapatid, pag nababanggit niyang salitang disciple, ang unang pumapasok sa ating isipan, yung 12 disipulo lang. No. Ang ibig sabihin po ng disipulo o ng disciple ay tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya dito malinaw na malinaw gusto ko pong sabihin
sa bawat mga manggagawa, sa bawat mga pastor, na yung mga mananampalataya na mananampalataya kay Jesus, susunod sa ating Panginoong Jesucristo, sila'y mga disipulo. Tuturuan natin silang maging disipulo. At take note, hindi natin sila i-disciple para lang maging mga Bible study leader, small group leader, o kaya kung anumang pwedeng gawin sa loob ng local church. I-disciple natin sila na maging mabuting mga Kristiyano. Amen? Kasi po, ito yung gawain ng mga Pentecostal ngayon at saka ng mga G12, yung mga charismatic. I-disciple ka para ka gawing kang 12. Kaya napakabilis dumami yung mga yan eh. Didisipulo, parang networking yan eh. Yung ako, kukuha ako ng 12 ko. Yung 12 ko, kukuha ng 12 nila. 144 agad. Ang bilis dumami, di po ba? Pero hindi naman lahat may kakayahang ganun. Hindi lahat ng tao pare-pareho. Ang sabi ng Biblia, may kanya-kanya tayong kaloob. Mayroong tagapagturo. No, iba-iba. Bilang parte ng katawan, hindi lahat ng parte ay pare-parehas. Hindi lahat mata, hindi lahat ilong, hindi lahat tainga. Hindi pare-parehas ang kayang gawin ng lahat ng tao. Ang Diyos kumikilos ayon sa kanyang pagkatawag. Amen po ba? Lahat ba pastor? Lahat ba guro? Lahat ba Bible study leader? Lahat ba small group leader? Hindi. Kaya po, pag tinawag na disipulo, tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, ang unang katangian ng pagiging disipulo ay ang pagiging mabuting tao at matulungin sa iba. Dito po mga kapatid, sa verse 36, binanggit ang katangian ng pagiging disipulo. She was always doing good and helping the poor. No extraordinary title. Just a disciple of the Lord. Pero can you imagine, yung title ng pagiging disipulo ni Kristo ay ubod ng bigat na pagkatawag. Because we are now carrying a different name. When we follow the Lord as His disciple, we are carrying the name of the Lord. Anything na ipapamuhay natin, hindi hampas sa atin, kundi hampas at latay sa ating Panginoong Hesukristo. At dito nagbigay ang Biblia ng isang napakabuting halimbawa ng pagiging isang disipulo. Hindi po siya nasa stage nagpipreach, wala po siya sa pulpit para mangaral, hindi po siya isang miracle worker, walang binanggit na himala na ginawa si Tabitha, wala pong binanggit na siya isang apostol o elder man lang ng church. Ang banggit sa kanya, siya ay isang ordinaryo subalit disipulo. Mananahi, kung saan siya maghusay, kung saan siya magaling, kung trabahador, kung manggagawa sa bakalan, o bakal ang ginahawakan, o karpintero, o isang welder, o kung anuman ang ginagampanan, ikaw ay disipulo ng Panginoon, dapat mamuhay sa paggawa ng mabuti habang ginagawa ang nominal work na itinalaga sa atin. Amen? The woman in the New Testament explicitly given this title. She was the only woman na nabasa ko sa Bible na binigyan ng titulong disciple. Because every time na mababasa nga natin yung salitang disciple, associated yan sa lalaki. Pero take note, binigyan dito ng malinaw na pagpapaliwanag at pakahulugan ang salitang disciple. Ang pagiging disipulo, tagasunod ng Panginoon, gumagawa ng mabuti, tumutulong sa mga mahihirap kahit na ano ang iyong profesyon. Amen? Kaya, ito yung tinatawag na Reformed Doctrine of Vocation. Na yung ating mga vokasyon,
yung profesyon, trabaho, o kung ano yung ginagawa natin. Iyan po ang ating mga pulpito kung para sa mga pastor. Alam niyo po mga kapatid, ako bilang pastor, trabaho ko ang mangaral. Ang aking place of work, pulpit. Ang aking place of work, the church. Pero hindi ka naman pastor. Ano ngayon ang pulpito mo? Kung saan ka naka-assign na opisina, yun ang pulpit mo. Kung ikaw ay isang bakery worker, yung gawaan ng tinapay ang pulpito mo. Kung ikay doktor, yung doktor, office of the doctor, yung laboratorio, kung saan ka naggagamot, iyon ang pulpito mo. At kung ikaw ay empleyado sa isang kumpanya, yung lugar na yon ang pulpito mo. Pare-parehas na marangal ang lahat ng gawain yan dahil dyan ka itinilaga ng Diyos para maging kanyang disipulo. Amen? Kaya walang noble, walang sacred profession, lahat ng mga gawain, pare-parehas yan. No? Mas mabuti pa nga ang isang tapat na manggagawa ng tinapay kesa sa walang hiyang pastor. Sorry for the term. Maigi pa ang isang nagbabasura, namumulot ng basura para maging marangal na trabaho pangkain ng kanyang pamilya kaysa sa isang pastor na mukhang pera na walang ginawa kundi mangurakot ng pera ng simbahan. Ngayon, alin ang mas banal? Nakuha niyo po mga kapatid. Ang pinupunto ko lang ho rito, walang sacred na gawain sa Panginoon at walang secular na gawain sa Panginoon. Pareho po yan na gawain at anumang bokasyon, pwede nating paglingkuran ang Diyos ng may katapatan at si Dorcas sa kabila ng pagiging mananahi, tinawag siyang disipulo ni Kristo. The Reformed doctrine of vocation teaches that all lawful callings, whether pastoral or practical, are dignified and meaningful before God. Kaya kapatid, wag kang makonsensya na palibasa ang ginagawa mo, hindi katulad ng ginagawa ni pastor. Parang napaka-espiritual ni pastor tapos ikaw hindi. Hindi palibasa, hindi ka katulad ng isang elder o ng isang mangangaral na full-time sa ministeryo, makukonsensya ka dahil yung ginagawa mo ay hindi katulad ng ginagawa nila. No! Malinaw ang turo ng Reformed Church. Ang Reformed doctrine ng vokasyon, kahit anong ginagawa mo, that is a dignified and meaningful work before the Lord. Amen? Kaya, ano sabi ni Martin Luther? Si Martin Luther na ama ng Reformation, ano sabi niya? The maid who sweeps her kitchen is doing the will of God just as much as the monk who prays. Yung katulong na nagwawalis ng bahay, naglilinis ng kitchen, ay parehong tumutupad sa kalooban ng Diyos, katulad din ng isang monk o ng isang pastor o ng isang obispo o isang leader ng simbahan na nananalangin. Amen? Ano sabi ng Colossians chapter 3, 23 to 24? Whatever you do, kaya linaw-linaw nito i-apply po natin tong talatang ito. Kapatid, kung ano man ang ginagawa mo, kung retired ka na, wala ka ng regular working job. Pero ang sabi ng talata, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. If you are cooking breakfast for your family, then do it as if working for the Lord. If you are serving your family, then work at it as if you are working for the Lord. And not just for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward.
It is the Lord Christ you are serving. Amen? Kaya yung trabaho, mga kapatid, makinig po kayo. Yung trabaho at meron kang sweldo, bonus lang yun. Ulitin ko, pag tiningnan mo ang ginagawa mo, na yung tatanggapin mong sweldo ron ay bonus lang. Dahil yung mga bagay na ginagawa mo ay ginagawa mo sa Panginoon. Hindi ka manghihinayang sa effort na ibinibigay mo. Hindi ka laging titingin sa pakinabang ng bagay na ginagawa mo. Kundi gagawin mo ito bilang pagsisilbi at paglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya minsan, mga kapatid, yung bang tipong nagtatrabaho na nakatingin na lang sa paycheck. Yung nagtatrabaho na parang laging pagod na parang pinaparusahan dahil sa kanyang trabaho. Isa lang ang sikreto, mga kapatid, para maging kontento tayo at maging masaya sa ating paglilingkod. Gawin natin to as if we are doing it for the Lord. Sabi raw po ni Brother Mel, na asawa ni Ate Christy, "Good morning, Brother Mel. Even if you are doing the heavy work of taking care of the farm, feeding the cows, doing it as if you are serving the Lord, and you can be happy while doing it." Amen? Doing it for the service of the King. And just like Martin Luther said, the maid who sweeps the kitchen is doing the will of God just as much as the monk who prays. Amen? Tabitha's needle and thread were tools of mercy in the hands of her Redeemer. Amen? And that is the first point of our sermon. God's sovereignty works through our vocation. Second point is, God's grace is made visible in the communion of saints. Let us go now to verse 39 of Acts chapter 9. Peter went with them, and when he arrived, he was taken upstairs to the room. All the widows stood around him, crying and showing him the robes and other clothing that Dorcas had made while she was still with them. Look at the scenario. These widows are not just grieving. The widows are not just grieving. They are bearing witness to the life of Dorcas. When they saw Peter coming in, sinalubong niya ito, and they told him what kind of a woman Dorcas is. She was a woman of faith, full of love and devotion to what she was doing. And the widows bear witness to that. The widows are the fruit of Tabitha's quiet ministry, which nurtured and served the body of Christ. Ito pong senaryong ito, nagpapaalala sa atin ng communion of the saints. Communion of the saints is a central tenet of the Reformed belief. And Heidelberg Catechism Question and Answer 55 says, each member ought to consider it a duty to use his gift readily and cheerfully for the service and enrichment of the other members. So whatever your vocation is, whatever your profession is, anuman ang iyong ginagawa, kapag ginagawa mo ito para sa Diyos at para sa katawan ni Kristo, then nagiging masunurin ka sa gawain ng Panginoon. In the church, even the quietest members build up the body with spiritual impact. Amen?
Kaya yung biyaya ng Diyos ay nagiging visible. Where? In the communion of the saints. It is only in the church where you can see the love of the brothers and the sisters. It is in the church where the body of Christ will show grace to each other. Amen? That is the second point. The third point is God's power raises the dead literally and spiritually. Ang kapangyarihan ng Diyos ay bumubuhay ng patay, literal at spiritual. Acts 9:40-41, Peter sent them all out of the room, then he got down on his knees and prayed. Turning toward the dead woman, he said, "Tabitha, get up." She opened her eyes, and seeing Peter, she sat up. He took her by the hand and helped her to her feet. Then he called for the believers, especially the widows, and presented her to them alive. Peter kneels and prays. Peter didn't act as a magician. Peter acted as a man dependent on God. If there was an answer to a prayer that was expectant of Peter, it doesn't come from him. It was an answer by God to a prayer. The solution to any problem that we may have will only come to God under our knee. Amen? Peter kneels and prays not as a magician, but as man dependent on Christ. This miracle reminds us that resurrection belongs to the Lord. Ito po ay foreshadowing of the coming resurrection of the dead. In Reformed theology, this resurrection also points to the sovereign, regenerating power of the Holy Spirit who brings spiritual dead sinners to life. Amen? Take note mga kapatid, kung dito sa oras na ito, Diyos lang ang may kapangyarihang bumuhay ng pisikal na katawan, huwag ninyong kakalimutan, pagdating sa espiritual, Diyos lang din ang may kapangyarihang bumuhay ng patay na espiritu. This is two-way, my dear brothers and sisters. If from the physical body, it is only God who are capable of making the physical body alive, in the spiritual realm, do not forget that it is only God also who are capable of making our dead spirit alive. Amen? Tabitha's resurrection prefigures the final resurrection of all the saints. It is a sure hope secured by God's electing grace. Amen? Kaya huwag niyo kakalimutan mga kapatid, tanging ang Diyos ang may kakayahan na bumuhay ng patay both physically and spiritually. Now, pang-apat na punto at panghuli. God's ordinary providence brings about extraordinary glory. Look at verse 42. This became known all over Joppa, and many people believed in the Lord. This is the purpose. The purpose of raising Dorcas from the grave is not just to show power, to show how the disciples, through the work of God, can raise the dead alive. But there is a purpose, a much bigger purpose.
And that is about an extraordinary glory. Anong resulta? The result, many believed. Not because of Peter, but because of what God did through a seemingly insignificant disciple. Hindi po sila nanampalataya kay Peter na kaya ni Peter bumuhay ng patay. Pero many people believed in the Lord. Ang glory sa Diyos. Ang power sa Diyos. Ang lahat ng bagay sa Diyos. Amen? Kaya sa Reformed theology, it teaches that God ordains not only the ends, but also the means. Amen? The life and death of Tabitha were sovereignly used by God to bring others to Christ. So, yung buhay natin, buhay ngayon, at buhay kahit tayo mamatay, pwedeng gamitin ng Diyos para makilala ng iba ang ating Panginoon. Minsan po mga kapatid, pinaparanas nga tayo ng Diyos ng mga bagay na hindi natin maintindihan. Mga bagay na ayaw natin. Mga bagay na mabibigat. Pero alam nyo, tama naman talaga yung Romans 8:28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Take note, the death of Tabitha wasn't a detour. It was divinely designed for the salvation of others. Bakit pa namatay si Tabitha? Bubuhayin din naman. Pagkatapos mamamatay din naman. Tama? Pero tandaan po ninyo, palatandaan lang ho ito na ano man ang mangyari sa buhay natin ngayon, may tinutupad na layunin. At dito mga kapatid, yung kamatayan ni Dorcas, ni Tabitha, ay tumupad ng napakabuting layunin. Ang salvation ng marami. Sabi diyan, many people believed in the Lord. Amen? Now, to summarize mga kapatid, let us look at the theological summary. 1. Let us see the sovereignty of God. God ordains and uses all events. Can we say amen? Lahat ng bagay ginagamit ng Diyos. Lahat ng event ginagamit ng Diyos. Even the death of a servant, ginagamit ng Diyos. For what? For His glory. That is how sovereign God is. Kaya wag na wag ninyo mga kapatid pagdududahan anuman ang pangyayari sa buhay na parang iniwanan ka ng Diyos, na parang kumalas ang Diyos, hindi yun mangyayari. Ang Diyos ang nagtatadhana ng lahat ng bagay at nangyayari ito ayon sa kanyang plano. I would like to give a shout out to Brother Mel Elgersma and Ate Christy. The two of you are a very clear example of how God moves in His sovereign will. The two of you met in a point in time when both of you are in need of each other. And it is God's sovereign work. Ganon din po tayong lahat mga kapatid. All of us. You may be in a situation right now that you don't know why. You may question why things are happening. But I would like to challenge you, always trust the sovereign will of God. God never makes mistakes. Even the death of a servant was used by God for His glory. Amen? Second point that I would like to reiterate as a summary is the doctrine of vocation. Every calling matters. Ordinary work is sacred when done unto the Lord. Amen? Even feeding the cows
or any menial job, or taking care of apo or children. It is sacred when done unto the Lord. Third, the importance of the communion of the saints. Take note, we are bound together in service, and no gift is insignificant. If God is urging you to support any ministry, don't hesitate to support. You are bound to serve the Lord in whatever capacity you have. Support the ministry of the church. Go to the church. Serve in the church. We are bound together as one body. And take note, no gift is insignificant. Next, the power of the Holy Spirit. God alone gives life. Amen? Both physical and spiritual. We cannot force people to be born again. The regenerating work of the Spirit is the work of the Spirit. Nobody can make you spiritually alive. It is only a work of God, a grace that to be considered. Amen? And the last, Christ-centered purpose. Everything points back to Christ, the true source of life and hope. Amen? And to finally illustrate this point, meron pong isang babae na ang pangalan Katharina von Bora, the wife of Martin Luther. Yung asawa ni Martin Luther managed their home, fed the guests, raised the children, and she always gave wise counsel to one of the most influential reformers in history. The wife of Martin Luther was not on the platform, but Luther once said, "I would not trade my Kathy for France or Venice." God used her ordinary faithfulness to sustain the Reformation's home base. Amen? Si Mrs. Camia, si Freda, si Dang. Sa church, hindi rin po siya Bible study leader. Sa church, wala po siyang ministering matatawag. Sa simbahan, simpleng tagadalo lang yan ng mga small group. Dumadalo sa doctrinal class. Walang pagliban sa bawat pananambahan. Pero merong isang marubdob na ministeryo, si Mrs. Camia. Maliban sa mga pisikal na pangangailangan ng inyong lingkod at ng aking sambahayan. Si Mrs. Camia, ang aking numero 1 tagapanalangin. At ang ministeryong ito, kahit gaano kasimple, para sa paningin ng iba, ang bunga ay ang matagumpay na ministeryo ng inyong lingkod. Hindi lang sa Winnipeg, Unida, hindi lang sa Unida Christian Church of Canada, hindi lang sa Tinig ng Pag-asa, kung hindi sa pagiging ako. Sa Diyos ang unang kapurihan, pero tandaan po natin, huwag ninyong ipagkamali na isipin na ang trabahong ginagawa ninyo ay hindi karapat-dapat para sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag nating kalimutan, lahat ng gawain ay ating paglilingkod. Bilang konklusyon, let us give glory in the ordinary. Amen? You may never stand in a pulpit. You may never be written about in history books. But if you are in Christ,
filled with His Spirit, and faithful in your calling, your life bears eternal fruit. Sabay-sabay nating sabihin, Amen. Unang Korinto 15:58, ang sabi po dyan, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Amen? Now, reflection questions po tayo para sa Bible study at mga small group. 1. How does understanding God's sovereignty over your calling give you comfort and purpose? 2. Are you tempted to compare your ministry to others rather than be faithful in what God has given you? 3. In what ways can you better serve the communion of saints in your local church? 4. Do you trust that God can use your trials, even death, for His glory and the good of His people? And the last, how does the resurrection of Tabitha point you to your hope in Christ, ultimate triumph? Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa.